Dahan-daang lumapit si Mo sa kaklase ni Lee, handang tapusin ang araw. Ngunit habang papalapit, napansin niyang wala man lang balak lumaban ang lalaki. Takot na takot ito, at kahit paano, nawala ang interes ni Mo. Para sa kanya, walang saya ni dangal sa pagbubugbog ng isang taong ni hindi man lang sumusubok lumaban. Sa sandaling iyon, napansin ng lalaki ang bahagyang pag-aalinlangan ni Mo. Napaisip siya, kung magpapakita lang siya ng pagsuko at amining hindi na niya gustong lumaban, baka matapos na ito ng mapayapa. Ngunit huli na para umastang biktima. Bago pa siya makapagsalita, isang mabilis na suntok mula kay Mo ang diretsyong lamandeng sa kanyang mukha. Sa huli, ito rin naman ang taong nagsimula ng gulong ito, siya ang unang naghagis ng bato, siya ang nagdala ng boksingerong susubukang pabagsakin si Mo. Wala siyang karapatang umatras ngayon. At kahit gusto pa niyang umurong, may sapat ng dahilan si Mo upang bugbugin siya ng walang awa. At iyon nga ang ginawa niya. Walang pag-aalinlangang sinimulan ni Mo ang walang habas na pag-atake. Sinubukan niya ang mga bagong istilong natutunan niya sa katawan ng kanyang kalaban, isa-isa, sunod-sunod. Kahit na ang mukha at katawan ng lalaki ay halos hindi na makilala sa dami ng pasa at dugo, hindi pa rin tumigil si Mo. Sa huli, tinapos niya ang lahat sa isang brutal na tuhod na diretsyong tumama sa mukha ng lalaki. Sa suntok na iyon, tiniyak niyang hinding-hindi na makakalimutan ng lalaking ito ang araw na ito. Sa wakas, naramdaman ni Mo ang kasiyahan. Sa isip niya, may pangungot siyang tanong kung bakit hindi na lang sumuko ang lalaki. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ang kawawang kalaban para gawin ito. Matapos tapusin ang laban sa kanilang dalawa, tumalikod si Mo at naglakad palayo, alam niyang marami pa siyang kailangang asikasuhin. Hindi pa kasama rito ang iniwang marka niya sa boksingerong iyon, katulad ng lahat ng nauna niyang kalaban, at idagdag ito sa lumalawak niyang listahan ng mga laruan. Samantala, ang taunang bully, na natutunan na ang kanyang masakit na aral, ay paulit-ulit na binabanggit sa mahinang tinig ang pangalan ni Lee. Buang ka talaga, aniya, may panggigigil. Hindi nagtagal, bumalik si Mo sa bahay ni Lee. Naupo siya sa kama, ninanamnam ang kasiyahan sa loob niya. Lahat ay nangyayari ayon sa gusto niya, at higit sa lahat, nasisiyahan siyang makipaglaban halos araw-araw. Ngunit tulad ng dati, naaalala niyang hindi perpekto ang bagong katawan niyang ito. Mahina ang kanyang mga kalamnan, at marupok ang kanyang mga buto, madaling mabali kahit sa simpleng pagdepensa sa sarili. Nakakainis. Nakakaalarma. Pero sa kabila nito, hindi niya kayang pakawalan ang pakiramdam na dulot ng mga laban, ang pagharap sa mas malalakas na kalaban, ang sakit ng bawat sugat, at ang matagal na paggaling ng kanyang katawan. Kaya napagpasyahan niyang gagawin ang lahat para mapanatili ang pakiramdam na ito. Una sa lahat, kailangang bumalik siya sa God Realm. Gusto niyang alamin kung ano na ang nangyayari doon, at kunin ang ipinahanda niya sa Dragon Ling. Gaya ng dati, tumutok siya at sinubukang iwan ang katawan ni Lee upang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi tulad ng dati kung saan agad siyang nakalilipat, ilang segundo ang lumipas ngunit wala pa ring nangyayari. Dahan-daang dumilat si Mo, bahagyang napatitig sa paligid, nasa bahay pa rin siya ni Lee. Hindi niya mapigil ang magtaka, bakit hindi ako makabalik sa katawan ko sa God Realm? Ang sagot sa katanungang ito ay bumalik ilang araw na ang nakalilipas, sa nasasakupan ni Lucifer. Noong araw na iyon, sa pilitang itinapon ni AC Lee sa planeta ni Emmer nang hindi humihingi ng pahintulot kay Lucifer. Tulad ng alam natin, sa araw ding iyon, lubusang hindi pinansin ni Mo si Lucifer. Wala siyang pakialam sa opinyon nito at pumupunta kung saan niya gusto, hindi niya alam na dahan-dahan na niyang tinutulak si Lucifer sa hangganan ng kanyang pasensya. Habang pauwi si Mo sa kanyang sariling kaharian noong araw na iyon, tinanong siya ng Dragon Ling tungkol sa kanyang paglalakbay sa Earth. Masaya niyang ikinwento kung gaano niya ito nagustuhan, ngunit binanggit din niya ang kahinaan ng kanyang bagong katawan. Sa usapang iyon, inutusan ni Mo ang kanyang alalay na maghanap ng isang recovery magic orb na maaaring makatulong sa mabilis na paggaling ng kanyang katawan habang wala siya.
May isang maliit na problema, bagamat pangkaraniwan ang mga mahiwagang bagay sa Emmer at sa iba pang mga planeta sa ilalim ng kontrol ni Lucifer, sagana ang mga ito sa mga mundong iyon dahil sa napakaraming mana na naruroon. Hindi tulad ng Earth, kung saan ang mga mahiwagang bagay ay makakamit lamang sa pamamagitan ng basbas ng mga Diyos o ayon sa kanilang kagustuhan. Dahil dito, napakabihira ng mga ito sa mundo ng tao. Dahil sa pambihirang kasalatan ng mga mahiwagang bagay sa Earth, kakaunti lamang sa kasaysayan ng sangkatauhan ang may kakayahang gumamit ng mga ito. At natural lamang, ang mga nakagagawa nito ay itinuturing na parang mga Diyos ng mga tao. Pagdating ni Mo sa kanyang kaharian, agad niyang hinanap ang Dragonling na nangakong maghahanap ng recovery magic orb para sa kanyang muling pagbabalik sa God Realm. Pagkababa niya mula sa dragon, muling ipinaalala ng kanyang alalay ang nalalapit na pagpupulong ng mga Diyos. Habang walang pakialam na kinakapkap ni Mo ang kanyang bulsa, may biro siyang sinabi, animoy may inihanda siyang espesyal na bagay para rito. Sa labis na pagkadismaya ng kanyang alalay, hindi ito isang makapangyarihang regalo, kundi isang simpleng liham lamang. At syempre, alam na natin kung ano ang nakasulat doon. Matapos iparating ang kanyang mensahe at gawin ang kanyang itinuring na responsibilidad, lumapit si Mo sa modelo ng Earth na nasa kanyang harapan. Marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa ibabaw nito, handang bumalik sa katawan ni Lee. Samantala, halatang inis na inis ang Dragonling. Pilit nitong kinukumbinsi si Mu na manatili kahit sandali at dumalo sa pulong ng mga Diyos bago bumalik sa Earth. Ngunit tulad ng dati, hindi ito pinansin ni Mo. Binaliwala niya ang lahat ng reklamo at muling inilipat ang kanyang kaluluwa pabalik sa mundo ng tao. Tingid sa kaalaman nilang dalawa, isang maliit na demonyo ang palihim na lumulutang sa kalangitan, tahimik na nagmamasid. Lahat ng kilos ni Mo ay maingat nitong iniulat sa kanyang pinakamalaking kaaway. Nagbalik ang tagpo sa kasalukuyan, si Lucifer, tahimik na nag-aanalisa ng sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Mu, pero isang bagay ang tiyak, wala na ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Ang hindi pagsipot ni Mu sa pagpupulong ay isang malinaw na senyales, hindi siya magpapakita sa God Realm ng matagal. At doon, tila isang kidlat ng kaliwanagan ang damapo kay Lucifer. Isang minsang sa 1,000 taon na pagkakataon para tuluyang maghiganti. Wala siyang balak itong palampasin. Walang babala, walang pag-aalinlangan, agad niyang isinagawa ang life taxidermy spell. Sa isang iglap, matatalim na kidlat na may kulay lilang liwanag ang nabuo sa ere, hugis sibat at nakatuon sa Dragonling. Ngunit sa kabila ng pagiging abala nito kanina, hindi siya madaling mahuli ng walang laban. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya paatras, nailagan ang bawat isang sibat sa loob lamang ng isang kisap mata. Mula sa dati niyang irritable at bahagyang nahihiyang ekspresyon, ngayon ay makikita ang matinding seryosong determinasyon sa kanyang mukha. Tumindig siya ng matatag at mariing nagtanong, ang boses ay puno ng diin at awtoridad. Ano ang kahulugan nito? Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit habang mas lalong isinagad ang tanong. Lucifer, seryoso ka ba? Ibig mong sabihin, idinedeklara mo ang digmaan laban kay Mo, ang Diyos ng Earth. Talaga bang desidido ka, Lucifer? Napangiti si Lucifer, ramdam ang kumpiyansa sa sarili. Alam niyang wala si Mo upang makialam. Dahan-dahan siyang lumutang sa ere, at sa isang dagandong na tinig. Ipinahayag niya na siya mismo ang magpapalayas kay Mu mula sa trono ng pagiging Diyos. Alam niya ng eksakto ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, at hindi siya nag-atubiling kumpirmahin ito, isang opisyal na deklarasyon ng digmaan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang batang dragon. Walang pag-aalinlangan, piniga niya ang kanyang naglalagablab na hininga at pinakawalan ang isang nakakamatay na bugzo ng apoy, isang matinding sinag na halos mistulang laser na dumiretso kay Lucifer. Sa unang tingin, parang hindi inaasahan ni Lucifer ang biglaang pagsalakay. Ngunit kahit hindi niya ito inaasahan, madali lang niya itong naiwasan ng walang kahirap-hirap. Ang mas nakakagulat, imbes na maglaho, ang atake ng dragon ay biglang lumiko, gumulong sa paligid ng malaplanetang mundo ng Diyos, at pagkatapos ay sumabog ng matindi sa kabilang bahagi nito. Napakalakas ng pagsabog, sobrang tindi na napilitan ang Diyos ng mga mangguhan upang agad na lumikha ng mahiwagang panangga.
Una, ginamit niya ito upang protektahan ang kanyang sarili, sa kanya ito pinalawak upang maprotektahan ang iba pang mga Diyos na naroon sa pagpupulong. Hindi tulad ng iba, ni hindi man lang kumurap si Lucifer. Hindi siya umatras, hindi siya nagkubli, hindi siya gumawa ng kahit anong kilos upang protektahan ang sarili niya. Ang rumaragasang apoy at alon mula sa pagsabog, na parang epekto ng isang nuclear blast, ay mabilis na lumapit sa kanila na may hindi mapigil ang puwersa. Pero tulad ng inaasahan, wala ni isa man sa kanila, hindi si Lucifer, hindi ang batang dragon, o sino man pang naroon, ang nasaktan. Napagtanto ng batang dragon na ang kanyang unang mabangis na pag-atake ay ganap na walang bisa laban kay Lucifer. Kaya, agad niyang pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang polymorph release. Sa sandaling pinaganya niya ito, nagsimulang magbago ang kanyang buong katawan. Hindi lang ang kanyang mga kamay at paa, kundi bawat bahagi niya ay lumawak, lumaki, at nagkaroon ng matinding anyo. Kulay pulang kidlat ang bomb-alot sa kanya, at isang mabangis na aura ang lumukab sa dragon, tanda ng kanyang matinding determinasyon na ipagtanggol ang kanyang Panginoon. Ngunit kahit na isang napakabihirang pagbabagong anyo ang kanyang ipinamalas, hindi man lang nagpakita ng impresyon si Lucifer, sa katunayan, tila lalo pa siyang nagnanais ng labanan. Umiti lamang ang Diyos ng mga demonyo at buong kumpiyansang nagwika, madali lang kitang tatrituhan bilang laruan ni Mu, pagkatapos, siya naman ang magbabayad sa ginawa niya sa akin. Ngunit wala sa isip ng dragon ang hayaan itong mangyari. Buo ang kanyang loob na ipagtanggol ang kanyang Panginoon, anuman ang maging kapalit. Subalit, hindi naging ayon sa plano ang mga pangyayari. Ang pangunahing tagapaglingkod ni Mu ay walang kahirap-hirap na napasuko ni Lucifer. Hindi man lang niya nagawang makasugat kahit bahagya. Sa huli, tuluyan siyang naipit sa makapangyarihang life taxidermy spell ni Lucifer, kaya hindi na siya makagalaw at labis pang nasugatan. Napabuntong hininga ang Diyos ng mga mangguhan. Pagkatapos ay basta na lamang niya iniwan ang lugar, waring nawalan ng gana, habang sinasabing, hindi na angkop ang lugar na ito para sa isang marangal na pagpupulong ng mga Diyos. Ang iba pang mga Diyos ay nanatiling nakatulala. Hindi sila makagalaw, ni hindi makapagpas siyang tumulong sa alinmang panig. Napansin ni Lucifer ang pag-alis ng Diyos ng mga mangguhan, kaya bigla niya itong tinawag. Isang matalim na sulyap ang ibinigay niya rito at may matigas na tinig na nagtanong, kanino ka papanig? Sa pagpapatalsak o laban dito? Ngunit patuloy lang na lumulutang palayo ang Diyos ng mga mangguhan. Waring walang pakialam, malumanay niyang isinagot, wala akong panig. Hindi ako sang-ayon pero hindi rin ako tutol. Hindi nagustuhan ni Lucifer ang sagot, ngunit ipinaalam niyang wala siyang pakialam, hanggat hindi ito nakikialam. Pagkatapos, humarap siya sa iba pang mga Diyos. Malamig na tinanong ni Lucifer kung may sino man ang tumututol sa pagpapatalsik kay Mo. Ngunit matapos nilang masaksihan kung paano ganap na nadurog ang isang nilalang kasing lakas ng isang Diyos, wala ni isa man ang naglakas loob na magsalita. Samantala, bagamat sugatan at mahina, buhay pa rin ang batang dragon. Pilit nitong binalaan si Lucifer, ipinaalala na hindi siya kailanman magiging katapat ng Diyos na si Mo. Ngunit ngiting mapanukso lang ang isinagot ni Lucifer, kasabay ng isang nakakakilabot na revelasyon, alam niyang wala si Mo rito. Sa halip, nabubuhay ito sa lupa, nakakulong sa isang mahina at kaawa-awang katawang tao. Nanlaki ang mata ng batang dragon. Hindi niya inasahan na alam ni Lucifer ang lihim na ito, lalo pat akala niya'y siya lamang ang may alam. At sa sandaling iyon, parang lumiwanag ang lahat sa kanyang isipan. Ngayon lang niya tuluyang naunawaan kung bakit bigla na lang nagrebelde si Lucifer laban kay Mo. Gayunman, hindi inamin ni Lucifer na nadiskubre niya ang lihim sa pamamagitan ng paniniktik kay Mo. Sa halip, ibinaling niya ang sisi sa batang dragon, sinasabing dahil sa labis nitong kumpiyansa sa sarili at kakulangan ng pagbabantay, nagkaroon siya ng pagkakataong matuklasan ito. Hindi matanggap ng batang dragon ang kawalang galang na mga salitang iyon. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya sa huling pagkakataon, sinubukan niyang pigilan si Lucifer gamit ang isang desperadong pagsalakay. Gamit ang kanyang dambuhalang buntot, bigla siyang sumugod sa isang napakabilis na atake, umaasang mahuhuli niya si Lucifer nang hindi ito handa.
Ngunit muli, hindi naging ayon sa plano ang mga pangyayari. Nananatiling walang kibo si Lucifer, waring hindi man lang napansin ang paparating na pag-atake. Hanggang sa huling segundo, saka lang siya biglang umiwas, at sa isang matalim at eksaktong galaw, pinugutan niya ang buntot ng dragon gamit ang isang mahiwagang sandata. Espada man iyon o sibat, wala nang halaga. Ang kapangyarihan ni Lucifer ay hindi matitinag. Nauluray sa ilang piraso ang buntot ng kawawang dragon. Ngunit hindi siya tuluyang pinatay ni Lucifer, at may dahilan siya kung bakit. Alam niyang hanggat buhay ang pangunahing lingkod ni Mo, magagamit niya ito upang matuntan ang Diyos sa lupa. Ang ideyang matagpuan si Mo sa kanyang mahinang katawang tao, at ipalasap sa kanya ang sakit ng lahat ng panghahamak na kanyang dinanas, ay nagbigay ng matinding kasiyahan kay Lucifer. Nang umalangaw ang kanyang malademonyong halakhak sa hangin, patuloy na umuubo ng dugo ang batang dragon. Nanginginig ang kanyang katawan, wala ng lakas, at walang kakayahang pigilan si Lucifer. Samantala, sa mundo ng mga tao, hindi rin naging maganda ang sitwasyon para kay Hyeong. Basag ang katawan sa mga sugat at pasa, habang binubulyawan ng kanyang coach dahil sa pagkakasangkot sa isang rumble sa lansangan. Mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam nang ipataw sa kanya ang isang matagal na pahinga para makapagpagaling, mismong sa panahong malapit na ang kanyang pinakamahalagang laban. Matapos ang matinding pangaral, sa wakas ay pinayagan na siyang umalis ng kanyang coach. Habang tinatahak niya ang daan palabas ng gym, hindi niya mapigil ang isisi kay Lee ang lahat ng gulong kinasangkutan niya. At eksaktong pagdating niya sa pintuan, biglang pumasok si Kang sa gym. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Walang gustong kumilos. Nagkaroon ng isang nakakailang na sandali habang pareho silang nakatayo, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Agad na napansin ni Kang ang bagbog na itsura ni Hang at ang masama nitong timpla. Hindi siya nag-atubiling magtanong kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, si Hang naman ay hindi mapakali. Nahihiya siyang aminin na nabugbog siya ng isang lalaking mukhang mahina lang. Alam niyang isa si Kang sa pinakamagagaling na boksingero sa buong bansa, kaya't biglang sumagi sa isip niya ang isang tusong ideya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mukha niyang puro pasa, isinusuot ang isang malungkot at kaiyahiyang ekspresyon, saka nagsimulang magsinungaling tungkol sa nangyari. Para mas kapani-paniwala, pinilit pa niyang umiyak. Pam-atak ang mga luha niya sa sahig habang ipinaliwanag kung paano niya sinubukang ipagtanggol ang nakababatang kapatid niya mula sa mga nambubuli, ngunit sa halip ay nagkaisa ang mga ito upang bugbugin siya ng walang awa. Talagang todo bigay siya sa pag-arte, umiiyak na parang isang batang paslit, tinatakpan ang mukha, at nagpapakita ng inosenteng itsura ng isang taong sinubukan lang gawin ang tama. Ngunit sa gulat niya, hindi man lang natinag si Kang. Imbes na maawa, basta na lang siya nitong nilagpasan at walang pakialam na sinabi sa kanya na wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Mahina hong ipinaalala ni Kang na dapat ay mas maingat siya, lalo na't malapit na ang kanyang mga laban. Pagkasabi noon, tumalikod ito at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita niyang hindi gumana ang plano niya at tuluyan nang nawala si Kang sa paningin, agad siyang tumigil sa pag-iyak. Ang lungkot at kawalang pag-asa sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkainis. Ngunit bago pa siya makatalikod para umalis, bigla siyang natigilan nang marinig niyang tinawag siya ni Kang. Napalunok siya at biglang kinabahan. Akala niya, nahuli siya ni Kang at nalaman nito na puro kasinungalingan lang ang lahat. Ngunit sa kanyang gulat, kabaligtaran pala ang nangyari, mukhang naniwala talaga si Kang sa kwento niya. At ngayon, tinatanong na siya kung sino ang may gawa nito sa kanya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo pa rin si Mo sa maruming kama ni Lee. Hindi niya mapigilan ang patuloy na pag-iisip kung bakit hindi siya makabalik sa orihinal niyang katawan. Habang lumilipas ang mga segundo, lalo lang lumalala ang kanyang inis at pagkalito. Batay sa kanyang banal na kaalaman at sa kanyang sariling karanasan, may iisang dahilan lang kung bakit hindi siya makabalik, malubha ang naging pinsala sa kanyang katawan. Pero kahit iyon, parang hindi pa rin sapat na paliwanag. Hindi siya kumbinsido. Isa siyang dragonling, may lakas na katumbas ng isang Diyos, at may isang makapangyarihang Diyos na nagbabantay sa kanya. Hindi basta-basta nasasaktan ang kanyang katawan. Dahan-daang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang isang posibilidad.
Dahan-dahan niyang pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari hanggang sa isang nakakagimbal na hinala ang tumama sa kanya. Paano kung nagsanib puwersa ang lahat ng mga Diyos upang sabay-sabay siyang atakihin? Napatalon siya mula sa kama, biglang kinabahan. Kung tama ang hinala niya, wala na siyang oras para magpatumpik-tumpik pa. Kailangan niyang kumilos agad. Ngunit kahit anong pilit niyang pag-isip, wala siyang maisip na paraan para ayusin ang sitwasyon, at lalong ikinagalit niya iyon. Sa sobrang inis, pinakawalan niya ang galit niya sa pamamagitan ng pagbayo sa unan ni Lee. Ang ideya na maaaring mawalan siya ng kontrol sa sitwasyon kung hindi siya makabalik sa sarili niyang katawan ay lalo lang nagpagulo ng kanyang isip. Hindi niya matanggap na ang mga Diyos na hindi man lang maglakas loob na harapin siya ng isa-isa ay ngayon nagtatago sa likod ng isang maruming estratehiya upang sirain siya. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sinimulan niyang bugbugin ang kama at unan ng paulit-ulit, inilalabas ang galit niya. Sa isip niya, wala siyang ibang nais kundi magkaroon ng isang pagkakataon, isang tsansa lang para baligtarin ang sitwasyon at parusahan ang mga duwag na Diyos na ito. Kapag nangyari iyon, isusumpa niyang gagawin niyang nilaga ang lahat ng mga iyon. Makalipas ang ilang minutong puro pagsuntok, napagod din siya sa wakas. Huminto siya at huminga ng malalim. Napagtanto niyang wala siyang mapapala sa pagiging padalos-dalos. Kailangan niyang magpahinahon at pag-isipan ang susunod niyang hakbang, bago pa tuluyang mahulog sa kamay ng kanyang mga kaaway. Pinaalala niya sa sarili na ang Dragonling, ang tagapagtanggol niya, ay hindi basta-basta matatalo, kahit pa magkaisa ang lahat ng Diyos laban sa kanya. Ang pag-iisip na iyon ay nakatulong upang bahagyang kumalma si Mo. Napaisip siya, kung wala akong magawa tungkol sa orihinal kong katawan sa ngayon, mas mabuti pang ituon ko na lang ang pansin ko sa katawang ito. Kahit papaano, tataas ang tsansa kong mabuhay. Sa ganoong pananaw, bumalik siya sa lugar ng pagsasanay. Ngayon, buong puso niyang ibinuhos ang kanyang lakas sa pagpapalakas ng iba pang bahagi ng kanyang katawan, pansamantalang hindi muna pinapansin ang kanyang mga braso. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang sanayin ang kanyang mga kalamnan sa tiyan, at pakiramdam niya ay parang sumisigaw ang mga ito sa sakit. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lang niyang nagustuhan ang nararamdaman niyang kirot. Habang nakabitin at paulit-ulit na hinahatak ang sarili pataas, mas lalong lumakas ang hapdi sa kanyang katawan, at mas lalo rin siyang natawa. Mas malakas ang sakit, mas malakas ang tawa niya. Sa sobrang lakas ng halakhak niya, umalangaw-ngaw ito sa buong lugar. Siyempre, hindi ito nakaligtas sa pandinig ng mga taong nasa paligid. Nakita at narinig nila siya, at agad siyang kinilabutan ng lahat. Ang ilan ay napakunot-noo, ang iba na may napailing. Sa paningin nila, isa lang siyang baliw na bata na parang nasisiyahan sa sariling paghihirap. Sa gitna ng kanyang matinding pagsasanay, biglang may tumawag sa pangalan niya. Sa sobrang gulat, nawala ang kanyang konsentrasyon, kaya't dumiretso siyang bumagsak sa lupa ng malakas. Thud. Nang tumangala siya, nakita niya kung sino ang tumawag sa kanya, ang babaeng class president ni Lee. Mukha itong irritable, ngunit hindi dahil sa ingay niya. Hindi siya galit dahil sa nakakairita niyang tawa. Ang tunay na dahilan ng kanyang inis ay ang ilang araw ng hindi pagpapakita ni Lee sa eskwelahan. Para maiwasan ang gulo, naghanap sila ng isang tahimik na lugar kung saan sila pwedeng mag-usap. Naupo sila sa isang lumang bench sa isang sulok, at si Mo ang unang bumasag ng katahimikan. Wala naman akong dahilan para pumasok sa eskwelahan, walang pakialam niyang sabi. Hindi naman iyon lugar para mapalakas ko ang katawan ko. Napakunot ang noo ng babae at nagtanong, bakit mo ba gustong mag-ensayo ng ganyan araw-araw? Kumaibat ang balikat ni Mo at simpleng sumagot, para lumakas. Yun lang. Nakatingin sa kanya ang class president, halatang naguguluhan pa rin. At bakit mo gustong lumakas? Sa pagkakataong ito, ngumiti si Mo ng mayabang. Para mas gumaling sa pakikipaglaban at makalaban ng mas malalakas na kalaban, syempre. Masyadong mahina ang katawang ito ngayon, kaya mas mahirap ang lahat. Mula roon, bigla na lang siyang nagpatuloy sa walang tigil na pagsasalita, isang sunod-sunod na rant tungkol sa kung bakit siya lumalaban, bakit siya nagsasanay, at kung bakit mahalaga sa kanya ang lakas.
Samantalang ang class president, wala nang nagawa kundi ang umupo at makinig sa walang katapusang kalokohan niya. Mabilis lumipas ang oras, at nang magsimulang lumubog ang araw, hindi pa rin niya nakumbinsi si Mo, o si Lee, na bumalik sa eskwelahan. Muntik na siyang sumuko, pero biglang may naisip siyang ideya. Sa isang casual na tono, na parang wala lang, sinabi niya, anong silbi ng pagsasanay mo kung wala ka namang makakalaban? Biglang natahimik si Mo. Parang nabigla siya sa sinabi nito. Upang ipakita ang punto niya, itinuro niya ang paligid. Tingnan mo naman dito. May nakikita ka bang kalaban? Kahit pa lumakas ka ng husto, wala kang pwedeng labanan dito. Tumayo ang babae at nagsimulang maglakad palayo, ngunit bago tuluyang umalis, nag-iwan siya ng isang hamon, simple lang. Pumasok ka sa eskwela, makihalubilo sa mga tao, at gumawa ng gulo. Sa ganoong paraan, siguradong magkakaroon ka ng mga makakalaban. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang naglakad palayo, iniwan si Mo na tahimik na nag-iisip. Hindi niya maiwasang mapahanga sa naging sagot ng babae. Mukhang may punto ito. May punto siya, matapos ang ginawa niya sa mga kawawang bully, tiyak na hindi na sila muling lalapit sa kanya. At ngayong wala na sila, kailangan niyang makahanap ng mas malakas na kalaban kung gusto niyang patuloy na lumakas at sanayin ang katawan na ito. Sa unang pagkakataon, naisip niyang pumasok muli sa paaralan. Habang pinag-iisipan niya ito, isang anino ang lumitaw sa likuran niya at tinawag siya, nagtatanong kung siya ba si Leo. Ang figure ay may suot na maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at may dala pang sandata. Si Mo, sa kabilang banda, ay hindi man lang nag-abala na sumagot. 1 oras 3 minuto at 9 segundo, alam na niya kung tungkol saan ito. Ang gulat niyang ekspresyon ay agad na napalitan ng isang bahagyang ngiti ng kaginhawaan, mas naging madali pa ang mga pangyayari kaysa sa inaasahan niya. Ngayon, hindi na niya kailangang maghanap ng susunod niyang kalaban, dahil ang kalaban mismo ang lumapit sa kanya. Bahagya siyang ngumiti, sa kamarahang lumingon, tahimik na inihahanda ang sarili sa tiyak na unang suntok at sa pagkumpirma ng laban. Walang duda, ang lalaking may maskara ay si Kang Chael. Ngunit may isang bagay kay Kang na nagpaiba sa kanya kumpara sa mga bully na hinarap ni Mo noon. Noong siya'y 15 anyos pa lamang at nagsisimulang magningning sa larangan ng boxing, ang kapatid niyang babae naman ay isang umaasang ballerina. Bilang nag-iisang pamilya nito, sinuportahan siya ni Kang sa lahat ng paraan, mental, emosyonal, at kung paano pa man siya matutulungan. Maayos ang takbo ng lahat, hanggang sa may isang stalker na nahumaling sa kapatid niya. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumala ang obsesyon ng lalaking iyon, hanggang sa tuluyan itong mawalan ng kontrol at lumampas sa hangganan. Sinundan niya ito ng palihim, at nang lumiko ang dalaga sa isang tahimik na eskinita, doon niya napagpasyahang kumilos upang isakatuparan ang marurumi niyang balak. Sa kabutihang palad, nasa malapit si Kang at nasaksihan ang lahat. Bago pa may masamang mangyari, agad siyang sumugod at, gamit ang isang biglaang pag-atake, napigilan niya ang lalaki. Tumawag sila ng pulis, at naaresto ang stalker. Ngunit dahil nakialam si Kang bago pa aktwal na makagawa ng krimen ang lalaki, kulang ang ebidensyang magpapatunay ng kasalanan nito. Makalipas lang ang ilang araw, pinalaya rin ang stalker. Ngunit sa halip na tumigil, lalong lumala ang obsesyon nito, at ngayon, may kasamang matinding uhaw sa paghihiganti. Hindi nagtagal, muling natunto ng lalaki ang kapatid ni Kang, sa isa pang tahimik na lugar. Ngunit ngayon, may dala na siyang kutsilyo sa kusina, malinaw na mas malupit ang balak niyang gawin. Muli, bigla na lang lumitaw si Kang, handang pigilan ang krimen. 1 oras 4 minuto at 36 segundo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umabot sa oras. Nasugatan ng husto ang binti ng kanyang kapatid, at kasama niyon, nawasak ang pangarap niyang maging isang ballerina. Tulad ng isang swan na pinutulan ng pakpak, hindi na niya muling naranasang lumipad sa entablado. Sinisinikang ang batas dahil hindi nito naprotektahan ang kanyang kapatid. Simula noon, nawala na ang tiwala niya rito. Sa halip, nangako siya sa sarili na gagawin na lang niya kung ano ang tingin niyang tama. At ang unang hakbang niya, bugbugin ang lalaking iyon hanggang sa halos wala ng buhay na natitira rito. Pero iyon pa lang ang simula.
Napagpasyahan ni Kang na siya na mismo ang gagawa ng mga bagay na hindi kayang resolbahin ng batas. Sa tuwing may nakikita siyang kahinahinalang grupo o isang taong mukhang nambubuli o nananakit ng iba ng walang dahilan, agad siyang umaaksyon. Hindi siya nagbabala gamit ang mga salita, sa halip, gamit ang hindi gaanong banayad na kilos at ang bago niyang paboritong sandata. Dahil sa tadhana, naging isang anti-bully vigilante si Kang, isang taong hindi nakikita ang pakikipaglaban bilang karahasan kundi bilang paghahatol. At ang dahilan kung bakit niya hinanap si Mo. Hindi rin naman nalalayo rito. Balik sa kasalukuyan, nanatiling nakatayo si Mo, tinanggap ang biglaang suntok ni Kang mula sa likuran ng walang anumang paglaban. Sa normal na sitwasyon, ang ganitong klaseng atake ay sapat na para mawala ng malay ang kahit sinong tao. Pero agad na napansin ni Mo na magaan lang ang suntok, malayo sa mabibigat na dagok na nakasanayan na niyang matanggap bilang unang tira. Hindi niya maiwasang magtaka, sinusubukan lang ba ni Kang ang kanyang reflexes? O isa itong babala, kahit ano pa man, wala siyang pakialam. Ang kailangan lang niya ay isang kumpirmasyon upang simulan ang laban, at ngayon ay nakuha na niya ito. Tulad ng dati, hindi siya naiinis na mapasabak na naman sa isa na namang laban, hindi niya lang alam na ang kalabang ito ay hindi magiging kasing dali ng mga nauna. Ngunit si Kang ay hindi agad sumugod. Nagdalawang isip siya, naguguluhan sa katotohanang hindi naman pala talaga si Mo ang klase ng taong nagwawala at nananakit ng iba para lang sa katuwaan, taliwas sa mga narinig niyang kwento. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay kasinungalingang gawa-gawa lang ni Hang upang mapabilib siya. Si Mo, sa kabilang banda, ay walang balak ipaliwanag ang sarili o linawin ang maling pagkakaunawa ni Kang. Sa halip, malamig niyang sinabi dito na tigilan na ang walang kwentang usapan at simulan na ang laban. Natural, hindi iyon nagustuhan ni Kang. Lalo lang niyang pinaniwalaan ang mga kwento ni Hang at mas naniwala siyang siraulo nga talaga si Mu gaya ng sabi-sabi. Dahil dito, ginawa niya ang mismong hiniling ni Mu, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan at sinimulang bugbugin ito. Ngunit nanatiling alerto si Mo, handang ipagtanggol ang sarili na parang isang bihasang boksingero. Kahit pa walang patid ang mga suntok na ibinabato ni Kang, nagawa ni Mo na iwasan ang bawat isa sa mga ito. Sa bawat matagumpay niyang pag-iwas, unti-unting lumakas ang kumpiyansa niya sa sarili. Nang mapansin ito, agad na napagtanto ni Kang na ang kaharap niya ngayon ay hindi tulad ng ibang bully na puro yabang lang, talagang may alam ito sa pakikipaglaban. Kaya naman nagdesisyon siyang seryosohin na ang laban at gamitin ang isa sa kanyang mga boxing tricks. Nagpakawala siya ng isang magaan na kanang suntok upang takpan ang paningin ni Mu, isang panlilinlang na magbibigay daan sa isang mas mabigat na suntok sa pagbukas ng depensa nito. Pero laking gulat ni Kang nang maagap itong nabasa ni Mu at nagawa pa ring harangin ang atake. Para kay Kang, ito ay panimula pa lang. Sa totoo lang, pakiramdam niya'y nakatagpo siya ng perpektong punching bag upang pagpraktisan. Sinimulan niya muli ang sunod-sunod na pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ni Mo ang malinaw na pagkakaiba ng lakas ng mga suntok ni Kang kumpara sa nauna. Tulad ng inaasahan mula sa isang kampyon sa boxing. Ginamit ni Kang ang kanyang husay at karanasan upang patuloy na bigyan ng matinding presyon si Mo, hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong makahinga. Sunod-sunod at walang awang mga suntok ang bumabagsak sa kanya, mabibigat, mabilis, at walang puwang para makaiwas. Sa kabilang banda, tuluyan ang naipit si Mo at halos wala na siyang magawa. Hindi tumigil si Kang sa pagtutok sa mahihinang bahagi ng katawan ni Mo, dahilan upang halos hindi na siya makapag-concentrate sa laban. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang makakita si Kang ng butas sa depensa ni Mo at tuluyang ibinagsak ang isang malupit na suntok sa tagiliran niya, isang suntok na ramdam hanggang sa buto. Agad na bumalot ang sakit sa kanyang katawan, parang 2 beses na sinipa sa maselang bahagi ng walang awa. Sandaling umatras si Kang, hinayaang pagdusahan ni Mo ang matinding hapdi sa kanyang tagiliran. Ngunit hindi iyon para maawa, ginawa niya ito upang iparating ang isang mensahe. Sa malamig na tono, sinabi niyang sadya niyang tina-target ang mahihinang bahagi ni Mo dahil, ayon sa kanyang paniniwala, ang mga hindi karapat-dapat ay hindi kailanman dapat kawan. Ngunit sa halip na matakot, mamangha, o magalit, ang naghihirap pang si Mo ay biglang tumawa.
Ang pagtawang iyon ang saglit na nagpahinto kay Kang. Ngunit sa halip na magpakalma, lalo lang itong tumusok sa kanyang pride. Hindi siya makapaniwala sa reaksyon ni Mu, at dahil doon, lalo siyang nagalit. Mas lalo pang tumindi ang kanyang pagiging agresibo, mas determinado siyang tapusin ang laban ng walang anumang awa. Samantala, sa kabila ng sakit na nararamdaman, malinaw na kay Mu ang napakalaking agwat sa pagitan ng lakas nila ni Kang. Ang totoo, hindi ito patas na laban, malinaw na mas malakas si Kang sa kanya. Gamit ang katawang ito ni Lee, alam niyang hindi niya kayang daijin si Kang sa pisikal na lakas. Ngunit bilang isang taong nahuhumaling sa laban, ang pagsuko ay hindi kailanman isang opsyon. Ang pagtanggap ng pagkatalo ay wala sa kanyang pagkatao. Ang kalabang ito ay hindi lumalaban ng patas, kung gayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban sa parehong paraan. Kailangan lang niyang manatiling kalmado, mag-focus, at hintayin ang tamang pagkakataon. Bilang isang mandirigmang may libu-libong taon ng karanasan sa labanan, mabilis niyang naalala ang isang laban na kaparehong-kapareho ng sitwasyon niya ngayon. Isa iyon sa mga pambihirang laban kung saan halos napaluhod siya sa lakas ng kalaban. Ngunit kahit sa ganitong matitinding sandali, hindi niya kailanman pinagsisihan ang pakikipaglaban. Sa katunayan, may kakaibang kasiyahang dulot sa kanya ang ganitong klase ng laban, isang halo ng sakit at matinding pagnanais na manalo, anuman ang mangyari. Dahil dito, pinilit niyang pakalmeyan ang sarili, itinabi ang anumang emosyon, at sa isang iglap, nawala ang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mukha. Ang bagbog at halos hindi na makilalang mukha niya ay naging seryoso habang maingat niyang inaaral ang bawat galaw ng kanyang kalaban. At nang papalapit na ang isa pang suntok na nakalaan para sa kanyang mukha, kumilos siya. Ginamit niya ang kanyang luma at punit-punit na balabal upang ilihis pansamantala ang atensyon ng kalaban. Ang panandaliang distraction na iyon ay sapat na upang makahanap siya ng bukas sa depensa ng kalaban. Kapag ginamit ni Mu ang maliit niyang utak, mas lalo siyang nagiging delikado. Noon, nagawa niyang gamitin ang maliit na pagkakataong iyon upang makapagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na suntok laban sa dambuhalang halimaw na nakalaban niya noon. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, tila wala yung epekto sa halimaw. Iba ang antas ng nilalang na iyon. Ngunit kahit na alam niyang wala siyang laban, hindi siya tumigil. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang maliit na utak upang maghanap ng butas sa depensa ng kalaban, habang patuloy ding kinokontrol ang kanyang emosyon. Hindi siya bumibigay. At hindi rin siya kailanman susuko. Natalo si Mu noong araw na iyon at himalang nakaligtas. Pero kahit sa gitna ng matinding sakit, hindi niya mapigil ang maramdaman ang thrill ng paglusot sa ganoong sitwasyon. Ngayon, hindi rin naman nagkakaiba ang kanyang kalagayan, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang parehong estratehiya, patayin ang emosyon at gamitin ang utak para manalo. Kung hindi iyon gagana, edi mag-e-enjoy na lang siya habang binubugbog. Ang unang hakbang niya ay isara ang kanyang damdamin at ipakita ang isang walang emosyon na ekspresyon. Pero dahil wala siyang ideya kung ano ang magiging itsura ng mukha ni Lee matapos pigilin ang kanyang nararamdaman, napilitan siyang umarte na lang ng kusa sa sandaling iyon. Ang kanyang bagong ekspresyon, na sinamahan pa ng kanyang likas na pangit na mukha, ay lalong nagpagalit kay Kang. Pakiramdam ni Kang ay tila ba ginugutim lang siya ni Mo. Dahil dito, umabot sa sukdulan ang galit ni Kang at buong puwersang sumugod siya kay Mo, determinado na tapusin ang laban. Subalit si Mo, na waring nagbibiro lang, ay nagkunwaring wala siyang ideya sa paparating na panganib.